Handa ang rain or shine na last two painters ng anumang consequences na naghihintay sa kanila kaugnay ng partial walkout na kanilang ginawa sa Game 6 ng finals kontra Sunmig Coffee Mixers. Sa second quarter ng laro, pinamunuan ni Coach Yeng Giao ang paglakad patungo sa dugout ng buong rain or shine team dahil sa anilay unfair officiating. At base sa ulat, maaaring mapatawan ng koponan ng 2 milyong pisong multa dahil sa ginawang pagdelay sa laro na nasaksihan ng mahigit 20,000 fans sa Araneta Coliseum. We were trying to make a point, no? It was an obvious point, no? And if we had not done that, it would have been worse. We did our best, no? So that's it. From the start, we had no chance of winning sa umpisa pa lang. We just tried to do whatever we can do, and that's the best we can give. So congratulations na lang sa kanila. Sa batas ng PBA, isang mabigat na 10 million peso fine ang maaaring ipataw na parusa sa sinumang team na tuluyang magwo-walkout sa laro. Para sa Good Morning Boss, Season PTV Sports. Sa basketball pa rin, posibleng sumanib na sa Pro League ang NLEX Road Warriors. Ito'y kasunod ng kanilang panibagong title romp sa PBA D-League Aspirants Cup. May report si Nicole Ramos. Nasa mainit na pag-aaral na ang pamunuan ng Metro Pacific Tollways Corporation ukol sa posibilidad na umakyat na sa Pro League ang kanilang overachieving team na NLEX Road Warriors. Ayon kay Team Manager Ronald Dulatre, depende sa magiging desisyon ng NLEX top brass. Anytime ay handa silang makipagsabayan sa PBA level. Yung team naman natin always ready naman, whatever the decision will be made by the higher executives, we'll just wait for that. Samantala, maging si NLEX team owner Manny V. Pangilinan ay umaming na sa planning stage na ang naturang proposal. Pero hindi niya itinanggi ang gastos na maaaring maging kaakibat ng pagbasok ng koponan sa PBA. Ito ay dahil sa ngayon ay 2 na ang team sa PBA ni Pangilinan at ang mga ito ay ang Talking Text Truckers at Meralco Bolts. Yun ang muni-muni internally sa kanila, kailangan pag-isipan siguro yun. Tsaka nasa PBA na rin yun, di ba? Sakaling magpasya ang NLEX management na pumasok sa PBA, may pribilehiyo sila na bitbitin ang 5 sa kanilang mga top players bilang direct hire. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. Sa cycling, ibinaling na ng Road Bike Philippines ang atensyon sa mga paparating na international cycling races halos 2 linggo matapos ang kanilang forgettable campaign sa Ronda Pilipinas International 2014. Hawak ang individual at team leadership, nalaglag sa 2nd pwesto ang Road Bike Philippines matapos na pagtulungan sila ng mga karibal na koponan sa penultimate stage ng Ronda Pilipinas. Narito ang report ni Cristabel De Leon. Nakapag-move on na ang Road Bike Philippines Cycling Club mula sa kanilang masaklap na kampanya sa Ronda Pilipinas International 2014. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag yung team founder Engineer Bong Sual na magbabalik ensayo na ang kanyang mga riders bukas bilang preparasyon para sa mga international races na kanilang sasalihan. Yes, actually bukas na pinagre-report ko na silang lahat bukas. Nagkausap-usap na kami ng ating presidente, si Mr. Vic Paterno. Okay naman at kailangan mag-report sila at i-schedule namin yung susunod naming pag-alis sa Marso, katapusan ng Marso. Sa last week of March ay may ilang pakarera sa palibot ng Southeast Asia na lalahukan ng koponan at bukod pa rito, maghahanda rin sa team skipper John Mark Galedo para sa pagdedepensa ng titulo sa Pedal to the Medal Classic Challenge sa Hawaii. Para sa susunod na mga karera namin at kumpirmado na aalis doon si Mac Galedo para i-depensa yung title niya dyan sa Hawaii, Kauai, Hawaii. Samantala, nangako naman si Sual na ilalabas ang revised roster ng team bago ang kanilang nakatakdang departure patungong Thailand sa susunod na buwan. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports.
At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.